araw po. Estudyante po pala kami ng Trimex College. Ako po pala si Kevin Esquinalayo, taga Santa Rosa po. At kasama ko naman po ang aking partner na si... Ako naman po si Carl Joseph, taga Lucky Obinion po. Magkakandak lang po kami ng interview po about po sa social engineering. Yung mga tanungan po namin is medyo may mga kaunting personal lang po na kailangan pong tanongin po na kung okay lang po sa inyo. Sige. Okay, thank you po sir. So, ano po pala pangalan niyo po sir? Ako si Mr. Benjamin Lavinia Jr. Ano pong edad niyo po? 56 na ako. Ano pong birthday niyo? February 3, 1968. Asawa po ba kayo? Sabi po, dito. May trabaho po ba kayo? Oo, sa ngayon meron. Pati po asawa niyo po. Oo, bali dito lang siya sa bahay. Laki lang po, housewife lang po. Housewife, tapos meron siyang nananahi siya. Ano po naman po trabaho niyo po? Bali sa telecom kami, internet provider yung kumpanya namin. So ngayon, nasa grid ako, grid department. Ibig sabihin nun, yung mga linya ng globe, chinecheck namin kung saan poste siya naka-attach kasi maraming poste sa site, sa field. So let's say sa isang site, may mga poste doon kung Meralco siya or Globe, ang sa amin nga. Minsan may mga naliligaw pang digital, etc. So yung mga available na poste doon, tinitingnan namin kung saan siya naka-attach. Ganun kasi yung linya ng internet. Kung saan siya po pwedeng i-attach that time, i-attach nila. So ang trabaho ng grupo namin sa ngayon is i-check kung saan siya naka-attach, kung anong kable yung nando doon, kung anong pangalan ng kable. Kasi may mga kanya-kanya manufacturers ang kable. Kung anong year, tapos kung ilan pa yung available doon, kung mayroong mga putol na. So, more or less, gano'n. Parang ano din po kayo, nag-aayos din po pala kayo doon pag may mga sira. Depende lang sa sira. Kasi yung team namin is, doon lang kami, halimbawa, yung inilulup kasi ang kable. So pagka nakalas na siya, ilulup mo ulit siya. Pagka stag na yung cable, nakalaylay na, medyo i-areglo mo siya. Ihilahin mo ulit siya. Tapos hindi siya dapat madadaanan ng mga truck. Ayan, yan. Mga nakahambalang na sa kalye. Yan. Yun yung more or less yun ang trabaho namin. Na-align niyo po ng speed. Yun, oo. So parang nire-restore namin yung pagkakatabi. Gano'n na po kayo katagal sa trabaho niyo? 3 taon na ako sa February sa kumpanya na to. Pero edad 26 yata nasa telecom na. Iba't ibang company. Iba-iba lang po. Ano naman po, About po sa sa sahod niyo po. Okay na po matanungan. Okay naman. Bilang isang lineman, ang bigay sa amin is 17,000 monthly. Pero may allowance kami na 1.5. Tapos, since 3 taon na ako, na-increase na from 17 naging 18, tsaka yung 1.5. ay, kinsinas po or monthly? Monthly yun. Monthly yun. Eh di, yung, ilan po pala anak niyo po? Sa original, isa lang. Isa lang, si Ella lang. Isa lang. Si Ella lang. Ito pa, nag-aaral na po siya, nagkatrabaho. Nag-aaral na siya. Ano po, college? Oo. Na po siya. College na siya, second year. Paano budget yung sahod niyo po sa... Ano po yun? Yung, di ba po si nanay po mananahe. Oo. Tapos may ano po. Bali, tulong kami. So, magandang tanong yan kasi sa panahon ngayon, since ganun lang yung sahod ko, di mo sa malaking bagay yung tulong ni Mrs. So, lumalabas, parang yung sahod ko is doon na siya napupunta sa mga bills. Opo. Monthly payables namin. Tapos, yung matitira siguro para sa pag-aaral nila. Tapos yung kita niya, ayun, nagtutulong kami para mapag-aaral sa Ella. Tapos syempre, yung mga emergency expenses like dentist, etc. May naitatabi naman po kayo ngayon. Meron pa naman,
kahit pa paano, choice yan eh. Ako mga strategy mo yan, kahit Opo. ganong kaliit yung sahod mo kung gusto mo talaga. So, yun. Ganun umiikot yung aming finances. Paano po pag may mga hindi po inaasahan na mga activity po sa school yung anak niyo? Siguro, doon na siya papasok sa savings ni Commander. Kahit pa paano nakatabi na bigla na. Katulad niya, nagmamatrikula ka. Sila, tapos yung mga project na biglaan, punta kay ganito, punta kay ganun. Siyempre, kailangan niya ng pamasahe, etc. Pagayan. So, yun, siguro doon na lang namin ginukuha. So, gano'n na din. Sa amin dalawa, may mga bagay kaming personal na bibilin, hindi mo na yun nabibili. Siyempre, kesa ibili mo ng brief, Opo. ibigay mo na lang na baon yun. Parang gano'n, brief na bag. Paano na po natapos yung education? Tapos ako ng college talaga actually. Management major ako. Diyan ako sa St. Michael's College graduate. Siguro yung mga unang taon ko after graduation, unang 6 na taon is nag-office works naman din ako. Sa ang tawag dito. Sa print ads kami, sa advertising kami. Foreign idea yun. Belgian yung amo namin that time. Yung kanilang print ads, yung trabaho nila doon, dinala nila dito sa Pilipinas. Kaya naging part ako noon for 6 years. Yun. And then after that, since siguro nasa dugo ko na yung telecom, kasi Ayun po talaga yung meaning niyo. Oo. Gusto ko talaga yung medyo manual. Kaya, ayun, kahit graduate ako ng 4-year course, Opo. sa poste ako, nabuhay talaga. Nagkaroon din ako ng experience ng BPO, 3 months ako doon. Kung Call saan center. yung pag-ano niyo? Hindi ko kaya yung puyat eh. Opo. Graveyard kasi yung schedule namin. Hindi niyo po ba siya pinalit na, di ba may night shift po tapos may Wala kaming ganun. wala. American account kasi. So talagang basta American account ka, iba kasi yung difference ng time sa atin at sa Amerika. So kung gusto mo ng American account, talaga magsasaga ka ng graveyard shift. Yun, nagkaroon ako ng konting sakit doon, gawa ng nagsasakit na yung bato ko doon. Doon ko nakuha. Kasi laging ko yan. Anong klase ng sakit po? Yun, siguro gawa ng mata na rin. Lagi ka nakatutok sa monitor, tapos wala kang tulog. Nag-design na rin akong umalis. Siguro mga ganitong season din nung mag-resign ako. Siguro mga bago mag-November. Hindi naman po malalang sakit yun. Mm. Yung parang normal lang na sakit po pag pagod na. Siguro ganun. Sakit ng bata, pagpuyat ka na, pagkahirap na yung mata mo. Yun, kaya mula nung mag-shift ako ng trabaho, bumalik ako ng telecom, nawala-wala na yun. Hindi na ganun kagrabe. Ano naman po pag, sabihin po natin, binigyan po ng pagkakataon na mag-aral po ng college, anong kukunin po ulit na course? Siguro engineering. Bakit po? Parang passion ko yung maggawa ng bahay. Yung ano po, parang style architect. Siguro parang ganun. Ako hindi architecture, engineering, parang ganun yung... Design. Oo. Mga computer engineering. Ay, Hindi, marami kasing laman po kasi Wala engineering kasi itong engineering. So basta siguro yung passion ko yung mga DIYs yan, ganyan. Tapos, Bakit po dito hindi kayo mag-try ng yung mga DIY? nagkaganon niya ako. So yung mga gamit dito, yung mga cabinets na yun, ako gumawa niyan. Tapos, mga ganyan ba? Ayan, ganyan. Ayun, hindi kasi tatay ko carpenter. Ayun, siguro kung mag-aaral ulit ako, parang gano'n. May relation sa parang building. Ano, magagawa ka, magtatayo. Construction. Parang. Tingin tito, kung natupad yung dreams niyo nung kabataan, ano na po sigurong imagination niyo sa buhay niyo ngayon? Kung natupad yun. Siguro mas maluwag. Ano? Mas well-off, ika nga. Hindi kagaya ngayon. Although, hindi naman ganun kahirap yung buhay namin.
Pero naniniwala ako kung nagkaroon ako ng focus before, Opo. bago ako mag-college, siguro mas maganda yung buhay financially, siguro. Ganun. Ayun, yun. Kung natupad talaga yung pangarap ko. Although nakatapos naman ako, kaya lang yun nga, kagaya ng nababanggit ko sa mga kaklase ng anak ko. Pag may namimit akong mga estudyante, kagaya yun, yun yung sinasabi ko, magkaroon kayo ng goal para bawat kilos ninyo, bawat sakripisyo, bawat pagpapagod ninyo, alam niyo na may pupuntahan kasi meron kayong direksyon. Siguro hindi lang ako yung nagkaroon ng experience na ganito na nag-aaral nung panahon namin na Opo. ang priority ko lang noon is mabigyan ng kasiyahan yung magulang ko na masabi ng mga kakilala nila, kapitbahay, etc., kamag-anak, na ay nakapagpatapos siya ng anak. Yun ako noon. Opo. Na hindi pala dapat. Although magandang motivation yan, pero iba yung meron kang goal na nag-aaral ka dahil gusto mong makarating sa isang lugar na gusto mong marating. Siguro hindi lang akong ganong experience. Kaya sinasabi ko, mahalaga pala yun. Na dapat. Mahalaga din yung may plan A, plan B. Yeah. Na meron kang plano. Hindi sakaling ma-fail yung isa. May kasunod ka, meron kang fallback. Eh, anong edad na po kayo nakapag-asawa nun? 24 years old ako nung. Wala akong trabaho nun. Kaya freshly graduate lang ako noon. Naka-experience po kayo ng yung parang working student, o kaya nauna po yung work kasi sa nagtatrabaho. Hindi ko may consider working student yun kasi noong mga panahong estudyante pa kami, sabay-sabay kaming college nung magkakapatid. Meron kaming business na maganda naman yung tinatakbo. Gumagawa kami Business ng po kayo ng family niyo. Oo, maganda nun ng negosyo. Kaya, ewan ko kung working student na matatawag yun, nang nagtatrabaho lang ako sa amin, hindi naman para makapag-aral. Hindi dahil kailangan mo lang tumulong. So, siguro hindi rin working student matatawag. Parang tumutulong ka lang sa inyo. Parang konting consolation ba sa magulang na tumutulong ka. Ayun. Medyo na din pa po pala yung buhay niyo nung dati. Medyo Na maganda. hindi Medyo po... maganda. Hindi naman kami mayaman, pero imagine sakto mo lang. sa isang pamilya lahat kayo college students, nag-aaral kayo lahat. Ilan po kayo magkakapatid na nag-aaral po? O 8 kami noon. At pangalan 5 kaming college noon. Sabay-sabay po kayo? Sabay-sabay kami nag-college noon. O 8-4 parang ganyan, hindi ako matandang eksakto. Kasi yung panganay namin maga nag-asawa yan. Eh di, ibig sabihin, lahat po kayo nung nagsasabay po kayo nagtatrabaho. Sabay-sabay din po kayong... Ay, parang kayod po yung nyo, yung magulang nyo dun po pala. Iris. Para po makapag kayo. Oo. Paspasan din sila sa pagtatrabaho. Parang Kaya kailangan nyo din po pala magpagtulong-tulong po sa... oo, siyempre. Dapat lang yun. Kasi marami kayong gumagastos. Dapat marami kayong nagtutulong-tulong para sa mga. Yun. Experience. Okay. Ano po pala, bukod pa po sa pananahid po ng asawa, meron pa po ito siyang mga inaanto. Wala naman akong alam. Malibang meron yung siyang sideline na hindi sinasabi sa akin na tipong alam mo yun, pang emergency na ang gastos. Pero sa nakikita ko, kasi weekly ako umuwi. Nakikita ko naman, nananahin siya. Open, kahit po malayo kayo sa kanila ng 1 week, open conversation pa rin naman po. Oo. Kung hindi ako nungumustahan, hindi nila ako kinukumusta. Yun, nabanggit niyo po yung parang yung tindahan. Kailan niyo po pala yung tinayo po? On and off kasi yan eh. Nag-start lang yan doon sa anak ko. Nung teenager pa siya. Nakatuwaan lang niya na maliit na stall lang yun. Mga sitcherya pa lang yun. Nag-start kami noon, marami namang binibili. Hanggang sa dinagdagan namin ng mantika ba, mga gamit sa bahay na pang araw-araw. Toyo, hanggang sa nagkaroon na ng bigas.
nagkaroon na ng mga groceries hanggang sa lumaki na siya unti-unti. Pero ang history kasi yung tindahan na yan, nalupog yan hanggang sa si Mrs. kasi yun nga pala maidagdag ko sa income namin. Nahilig kasi siya mag-loan. Yung mga microfinancing natin. Ay, maglo-loan siya, tapos bibili niya ng mga paninda. Hanggang sa ayun nga, may tinda pa naman kahit pa paano. So yun, extra. Eh, paano po yung buhay niyo nun dati nung nagka-pandemic po? Mahirap nun. Kasi ako lang ang kumikita nun. Lahat halos ng trabaho nun bawal eh. Kaya, although pandemic nun, nasa telecom ako, mga frontliners kami kung tawagin. Kami lang yung pwedeng lumabas. Kaya, ako lang ang kumikita. So, yung kita ko, halos umuwi lang yun sa pagkain. Almost to naman. Yun. So, kagaya ng iba na naranasan nila nung pandemic, hindi naman naglalayo nung naranasan namin noon. Ang kaibahan lang siguro, kumikita ko ng konti. Tuloy-tuloy yung pagkain namin. So, yun. Kahit pandemic, hanggang sa nawala siya, pandemic, kumikita pa rin naman kahit pa paano. Awan ng Diyos. Yun. Yung experience. 15 minutes 21 seconds. Pinata. Sige po, Tito, yun lamang po. Thank you po Maraming sa salamat. oras. Salamat din sa oras. Thank you po. Huwag yung chichismis yan. Joke lang. Sabi-sabi na to, Tito. Wala. Thank you po. Thank you po. Salamat. Thank you, Okay. Marina. Okay.